Kong Bonnie, good afternoon. Good afternoon. Salamat. At natsempohan kita kahapon. Ang alam ko, nasa Bicol ka. Pero nung tumawag ako, nasan ka? Sakto on the way na po dito. Alam mo naman tayo dito sa Kongreso, kahit na recess, patuloy pa rin, may mga hearings. So, sakto rin po. So, nung nag-request ako sa'yo, yung appearance mo ngayon, Siyempre, matik na yan. para magbigay tayo ng update sa ating mga kapatid na riders at hindi lang sa kanila, sa mga motorista. Naalala mo ba nung bagong upo tayo, ano yung mainit na issue? Of course, naalam natin, discrimination po. Palagi natin pinag-uusapan. Actually, nabanggit niyo nga, pagkaupo natin, 2022, naalala ko, every time na may hearing, every time na may meeting with the PNP, nabibring up po natin itong checkpoint na to. At palagi nilang nasasabi, meron silang rules of procedure na sinusunod. Yes, but the problem is, pag papansinin mo, yung mga riders lang ang sinisita at hinuhuli. At tayo naman, hindi naman tayo konsinti doon. Okay lang hulihin yung riders as long as na may violation. Patas lang. Ang kino-question natin at pinaniniwalaan nating tama ang riding community, bakit nga ba riders lang yung sinisita at hinuhuli? And naalala mo nga yan, paulit-ulit tayong nakikipag-usap sa mga representatives ng PNP every time na may hearings sa Kongreso. Oo, ang mahirap nga dun, Kong, sinasabi nila na may rules of procedure, hindi yan nangyayari. Buti na lang na-tsempohan mo. At nag-viral ngayon ang video mo na na-tsempohan na may checkpoint na puro riders nga talaga. Yes. And to note, ito, nararamdaman to nationwide. Yes, at yun naman ay totoo. And ikaw bilang abogado, tama ba na ang sabi ko naman doon, kung hindi ninyo kayang implement ng patas, wag na lang. Tingin ko po, tama rin naman yun. Kasi lahat ng polisiya ng gobyerno dapat ipagpatupad na patas talaga. Kung hindi po siya patas, hindi po siya fair, ba't ba natin i-implement? At legally, may basis yun. There's legal basis naman. Yes, oo. So, alam mo, nakakatuwa dito. Naglabas sila ng memo. So, ito nga. Ito ba yung hawak ko ngayon? Yes. So, ito yung good news natin sa ating mga motorista. Meron pong memo from the Directorate for Operations na kumbaga meron na po silang action dito. And it is in reference, yun nga, yung sinabi po natin, merong revised PNP Operation Procedures Manual of 2021. And dated? And ang date po nito, June 22, 2024. So alam po natin ito ay action talaga. At ang good news po sa atin is may required na action taken po lahat ng mga police units. Yes. In other words, kung mayroon pang police stations, personnel, na mag-conduct ng checkpoint, na parang nade-discriminate yung mga riders, basically, mas madali nating makukwestiyon. Yes, at least alam na po ng PNP leadership and at any time, we encourage po, no, na i-video po natin to at ipatul sa atin. Huwag na lang po, konting babala. Teka pala. Lawyer ka, abogado ka, ako naman hindi. No, ang kaibahan lang natin, may experience ako sa enforcement. Gusto ko lang linawin na Kong Rods, Attorney Rods, kung yung motorista, hindi nila nagugustuhan yung nangyayaring operation, may paglabag ba sila kung mag-take ng video or picture? Well, ito po yung kagandahan po dito. Walang problema po, there is nothing stopping you po. Pwede po tayo mag-video ng checkpoint kasi public place po yan. And in the name of public service, wag lang po natin i-post yan in furthering yung para sa mga makatakas yung lawless elements. Kumbaga, ito, may checkpoint dito, warning sa lahat. So, yun, pwedeng obstruction. Pero, kung kapag tayo ay nagbi-video at itatapon po, idudulog po natin ito sa appropriate agencies, for example, sa opisina po natin dito sa Kongreso, pwede po yun. Or sa DILG. Or sa DILG. Or sa PNP. Yes. So, in other words, walang batas na nagbabawal na mag-video ka. Ang hindi lang maganda, mag-shoutout ka, i-post mo na parang nagwa-warning ka sa lawless elements. Yeah. Pero kung ang purpose mo lang ay gamiting ebidensya para idulog sa concerned office sa atin or sa DILG, walang violation. Yes, pag lalong-lalong nakikita at naramdaman po natin na ito ay diskriminasyon o hindi po sumusunod sa kanilang manual of operations, pwede po yun. So, idagdag ko lang, no? At alam mo naman, more than bago tayo nag-join, no? Dito sa One Rider Party List, dati ako nasa active service more than 30 years. At alam mo ang mabigat na challenge dito. Kapag hindi sununod ng police station personnel or ng chief of police, malaking factor yan. Why?
hindi ang iniinsulto nila ay ang riding community. Ang iniinsulto nila, PNP leadership. Yes, malaking insulto yan na kapag hindi nila sinusunod, binabaliwala nila ang kautusan ng Chief PNP. So magandang bagay ito at pasalamat sa ating PNP sa mabilis na aksyon. Sana patuloy ito at syempre nandito tayo para bantayan. Yes, and of course, alam mo naman, hindi tayo mahilig magkaroon yung bang credit grabber, no? Oo. So napakaganda po, Kong Rods, na naglabas ng memorandum itong Directorate for Operations. At sa kalaman po ninyo, sa Kong Rods, hindi naman lalabas yan without the instruction of the Chief PNP. Yes, so Kaya, yes, so on behalf of riders and other motorists, pasalamat tayo kay General Marbil. Opo. No? And so, paano yan? After this, hiwalay muna tayo. Sabi nga natin kung patuloy yung trabaho dito kahit na recess. Meron pa tayo sa Thursday. Meron po tayong hearing on ito po, yung ating inquiry Teka muna, kailan yan? Anong issue? Sa Thursday on Boss Ironman. Mukhang nakatulog ako doon Paano ka makatulog? Kung tayo yung nag-file nun. Hindi. Oo nga, the problem is, di ba, recess tayo. Hindi ko na-expect na mapa-schedule ngayon yan. Pero Thursday na yan. Thursday na po ito. So pasalamat syempre tayo sa leadership and with our chairman sa Transpo. At least tuloy na po ito. Matagal nang sinasabi ng iba, parang tinatago daw po ito malayo po yun sa katotohanan. Alam mo, ito, prangkahan tayo Pag sensitive ka, masaktan ka. Active ako sa social media. Ang nababasa ko, yan daw si One Rider, party list. Tayo. Deadma lang. Kasi, ang Boss Ironman, ang mga nasa likod nito, mga big bikers. Pati participants. Alam naman ng publiko, big bikers tayo. So, parang deadma. Hindi nila alam, meron na tayong ginawang resolution. May privilege speech ka pa. Yes. And, ang nakakatuwa, alam mo, kaya hindi ako nagko-comment noon. Sa dami ng trabaho ng Kongreso, hindi tayo pwedeng mag-commit. Naiimbestigahan namin yan. And kaya nga, nabanggit mo na rin kanina, nakakatuwa na nagbigay na instruction ang House Leadership, Honorable Speaker Martin Romualdez, na kahit naka-recess tayo, pwedeng mag-conduct ng investigation in aid of legislation. Kaya dapat, alam na ating mga kababayan, na ito po ay may basbas ng ating Speaker, Martin Romualdez. At pwede na tayong magsabi sa kanila na bantayan nila tayo sa investigation, sa hearing. And actually, magiging live po yun. So we invite po yung ating mga motorista at mga kababayan na interesado po dito na manood po ng hearing. At dahil Facebook Live po yan, pwede rin po kayo mag-comment para kung may mga issues and topics na di natin na-address, our staff is monitoring, ma-take up pa natin. Yes, at gusto natin sabihin sa ating mga kapatid na motorista, hindi naman ibig sabihin nito ay magiging bias tayo. I-address natin yung issue na dapat maiwasan yung aksidente at pagkamatay ng mga kapwa natin motorista. Kaya, so, magkikita ulit tayo sa Webes. Yes, sa Thursday, tuloy yung trabaho. And tingnan natin kung saan papunta po itong inquiry in aid of legislation 10 natin. o'clock. 10 o'clock on Thursday. So, sa mga kapatid nating riders and other motorists, bantayan po ninyo, panoorin po ninyo. At gusto rin po namin na masaksihan ni Honorable Congressman Rose Gutierrez yung law ng investigation para makita nyo na hindi naman tayo bias, talagang public interest. At to be honest with our kapwa riders, may mga kaibigan po kami noon, pero ang formula po namin ni Kong Rods, kung public service ang pag-uusapan, yung kaibigan, barkada, medyo iset aside muna, no? At yun naman ang gusto ko sa'yo, no? Marunong naman tayo, dapat maging patas. And basta tama, kampi-kampi. Yun yung palagi natin na sinasabi, di ba? Okay, nabanggit ni Kong Rods. Yun lagi po ang ating pamantayan, mga kapatid na riders. Kami po nitong aking partner, attorney, Kong Rods Gutierrez, ay lagi po kaming available para sa inyo. Isa lamang po ang ating pamantayan, basta tama. Basta tama, kampi-kampi tayo. Kampi-kampi tayo. Yun lamang po, maraming salamat. And again, brother, partner, boss, amo. Lahat-lahat na. See you sa Thursday. See you sa Thursday. See everyone Thursday. 10 o'clock in the morning. 10 in the morning. Okay. Salamat. Thank you.